So ayun mga kasipat, good afternoon sa inyong lahat. So panibagong video na naman tayo dito sa channel natin mga kasipat. So before pala tayo mag start mga kasipat, big shout out sa mga subscriber natin dyan. So ayun, kung gusto nyo magpa shoutout mga kasipat, comment down below na lang at shoutout natin yan sa next video natin. So sa ngayong hapon mga kasipat, yung gagawin natin is mag-data tayo ng ating unit sa 20 to 70 meters mga kasipat. So bakit ba tayo magde-data mga kasipat? For the purpose kasi na pagdating natin sa hunting, meron na tayong data sa scope natin, manual data, and pag na rangefinder na natin yung target at pasok sa ating data is magkiklik na lang tayo ng ating turret elevation. So ngayong araw pala mga kasipat is GMS Pro yung ating gagamitin. Ayan. So ito pala mga kasipat is 18.30 grains, 500 pieces po yung isang pin nya, 0.22, 5.52 head size diameter. So ito mga kasipat, kung ito yung gagamitin nyo sa competition, kailangan nyo talang timbangin ito mga kasipat kasi hindi magkakapareho yung kanyang bigat. And the same time mga kasipat, pakitingnan nyo rin yung skirt nya and mag-tuning din kayo ng inyong mga laruan pagdating sa competition. So itong video pala mga kasipat, itong GMS Pro pala mga kasipat is not sponsored mga kasipat So hindi ito sponsored. So ayun, itong video na to mga kasipat is para sa mga kasamahan nating papasok pa lang sa ganitong video mga kasipat. So kung kayo mag-hunt, before kayo pumunta doon, mag-data muna kayo ng scope nyo, ng mga patama nyo from 20 meters hanggang kung ilang meters yung gusto nyo, pero sa akin hanggang 70 meters na naman kasi talaga ako mga kasipat. At hindi ako tumitira ng mga malayo kasi sayang din naman kapag na-please lang yung natamaan mo sa target. So gusto ko kasi is accurate ko talaga is 70 meters, dyan lang. And then hindi pa tayo naka-explore 80, 90 hanggang 100 meters mga kasipat. Hindi pa kasi ako pumupunta doon sa ganyang mga distance. And the same time, bibigay din tayo ng konting mga advice para sa mga kasamahan natin na baguhan pa lang sa air gunning. So ayun mga kasipat, yung gagamitin natin ngayon is itong BR stock ko muna, pero papalitan natin ito ng Sporter stock ng GC Mag Classic version 2 for hunting mga kasipat, kasi nagprepare tayo dahil hunting season na naman mga kasipat. So ayun, yung FPS pala nito ng mga kasipat is 937 FPS mga kasipat. So yung output nito is 1.8, and the same time yung gagamitin nating scope mga kasipat is Athlon 10 to 40x 56mm second focal plane ito mga kasipat. So medyo mahihirapan kayo gumamit nito sa hunting kung hindi pa kayo marunong, and the same time halos lahat kasi nag-hunting is first focal plane yung kanilang ginagamit. And ito po is zero stop, and then the same time 180 MOA ito mga kasipat. So mahaba-habang click at ang gagawin natin dito mga kasipat. So ayun, stay tuned kayo mga kasipat, and thank you so much sa panonood, at sana suportahan nyo po yung channel ko. So start tayo 20 meters mga kasipat. So ayun mga kasipat, start tayo dito sa may papel. Tingnan natin yung kanyang groupings muna, and then magse-zeroing tayo. Firing. Okay, nandiyan sa baba. So ang gawin natin is habulin natin yan. Medyo malapit. Ayan. And then okay. So tingnan natin sa second pellet mga kasipat kung papasok sa dyan sa first point of impact nya. Firing again. Okay, bumaba siya ng konti. So habulin natin ulit. Okay, then isa pa. So dito tayo. Ayan, firing. Okay, so parang sa baba pa rin mga kasipat. So isa pa para for confirmation lang kung dyan talaga tumatama sa baba, dahil pag nangyari yun mga kasipat, hahabol tayo ulit. Firing again. Okay, nasa baba talaga mga kasipat. So abulin natin yan ulit. 1, 2, 3, and 4 clicks. So balik tayo doon. Ayan.
So tingnan natin kung dyan pa rin talaga papasok, baka bumaba pa or tumaas. Firing. Okay, so konting pihit pa mga kasipat. Okay. So try tayo ulit. Firing. Okay. So diyan na tumatama mga kasipat, 20 meters. So ang gawin natin, subukan natin tong 5 target na to. So 5 pellets yung titirahin natin dito, yung 5 na yan. So 5 pellets yung gagamitin natin. Once na hindi natin matamaan yan, ibig sabihin is out of tune yung unit natin mga kasipat. So yung target pala natin is 1.5 inches yan mga kasipat. So first pellet natin, talagang malakas yung hangin. Pero subukan natin mga kasipat, ang lapit na naman kasi ng 20 meters. Yan, ang lakas. Ang lakas ng palo ng pellet natin sa target. So let's try the second target. Ayun. So third. Firing. Okay. Fourth. Firing. Okay. And last target yung nasa taas mga kasipat. Ayan. So firing. Okay, goods. Tumatama mga kasipat. So ayun mga kasipat, dahil tumatama siya within 20 meters, buksan na natin to. Ayun. Mali yung ating ginamit. So ito yun. So buksan na natin siya. Ayan, so dandahanin na natin. Oop. Ang tibay. Ayan. So ipasok natin, ito kunin natin to, tapos i-zero natin. Ayan. So nasa zero na mga kasipat, then lock natin. At lagyan natin ng label. So actually mga kasipat, pwede namang ganito eh. Ayan o. Ayan. So dito i-zero, gawin natin is lagyan natin ng label na 20 meters. Ayan. So 20. Ayan. So pasensya, wala tayong sticker. Ayan, ganyan na lang. And then balik natin. Okay. Ayan na. So nabalik na. Then lock. Ayun. Okay. Then dahil na-lock na natin mga kasipat, diretso tayo 30 meters. So ang gawin natin is punta lang tayo doon sa ating target stand at atin pong ilalagay sa 30 meters. So kung manonotice nyo mga kasipat, yung target stand natin is napakalapit kasi 20 meters lang nga mga kasipat. And eto yung mga patama natin kanina. Ayan. So eto yung mga patama natin mga kasipat. So one holer na rin, goods to goods na rin to mga kasipat. Pasok na to sa 25 cents within 20 meters. And yung area natin is open field, so medyo mahangin, hindi natin alam kung saan galing yung hangin, paminsan-minsan from left to right, or minsan dito naman sa right to left, at meron din sa likod. So nilagyan na rin natin ng mga ano dito, stick ng kahoy kahapon, para malaman natin kung saan yung 30 meters at yung mga distance natin. So 30 meters mga kasipat, eto na. Then start tayo. So ayan mga kasipat, clear na sa video yung ating target within 30 meters. So papel naman tayo, balik tayo sa papel within 30 meters. So ang gagawin nating point of aiming natin is yung point of impact sa 20 meters kanina, itong sa taas. Ayan, firing. Okay. So confirmation lang kung dyan pa rin ba talaga tumatama. Lakas ng hangin.
Firing again. Okay, so dyan pa rin tumatama mga kasipat. So sa bully natin yan. At pasensya na hindi stable yung ating mesa, kaya magalaw. Okay, 3 clicks. Okay. So subukan natin ulit. So dito lang tayo sa point of impact niya kanina. Magalaw yung mesa. Firing. Okay, so dyan talaga tumatama mga kasipat. So subukan natin 5 pellets sa 30 meters doon sa metal target. Sure ako tumatama to dito tayo sa baba. Okay, firing. Okay, 1 down. Second target. Okay, third target. Fourth target mga kasipat, ika-4. Firing. Okay, goods. And last target yung nasa taas. Ayan. Firing. Okay, goods na goods mga kasipat yung mga patama natin within 30 meters. So ayan, gagawin na lang natin is magde-data na naman ulit tayo. So dahil sa windage lang naman yung ginalaw natin mga kasipat at nag-isang click tayo dito sa taas, pero sa tingin ko sa pagbalik ko lang ng cap kanina, and then dito na lang din tayo mag label ng 30 meters. So lagay tayo ng 30 meters dito sa taas ng 20 meters dahil konti lang naman yung gap mga kasipat. Ayan, so 20 and 30 meters, yan yung kanyang label at data sa distance na 30 meters. So let's go. Kunin na naman natin yung stand at ilagay sa 40 meters. So ayun nga pala mga kasipat, sa mga kasamahan nating huntingero dyan or sa mga baguhan pa lang mga kasipat. So hindi lahat na nakapasok sa reticule natin ay sample na kapag data na tayo 20 to 30 meters is masasabi natin na makakapatama na tayo kapag dumating sa 40 hanggang 50 meters. So ang nangyayari dyan kasi mga kasipat sa mga kasamahan natin na bago pa lang sa organic, ang akala nila, katulad ko rin, naranasan ko rin yan dati, na akala ko once na nakapag zeroing na ako ng 20 meters, lahat na ng distance is kaya ko nang mapatamaan basta nasa dead center lang ako ng aking scope. Pero yun po ay mali mga kasipat. So sa pelikula lang po nangyayari yun, sa mga movies. So hindi po yung totoo yun mga kasipat. So pag mag-iba na naman yung distance, hindi na natin mag-data or mag-compensate. So ang gagawin natin bago tayo pumunta sa hunting area, kaya nagma-manual data tayo para malaman natin kung tama ba yung clicking natin ng ating reticle. So ayun, try natin mga kasipat 40 meters and subukan nga natin kung talagang mag-iiba yung kanyang patama. So ayan mga kasipat, 40 meters na yan. So ang gawin natin, groupings naman tayo ulit. So dito lang tayo mag-groupings. Ayan dito. So tingnan natin kung saan tumatama. Firing. Okay, so shooting down. So subukan natin ulit kung dyan talaga tumatama. At yung hangin is from left to right. Kaya mag-adjust naman tayo ng windage mamaya mga kasipat. At magalaw yung mesa. Firing. Ang lakas ng hangin, pero nandyan pa rin talaga siya mga kasipat. So abulin natin yan. Tingnan natin kung ilang clicks yan. 1, 2, 3, 4 clicks pababa, and then 2 clicks papunta sa right. Okay, then yung point of impact nya kanina is yun yung gagawin nating point of aiming ngayon.
And nag-iba na naman yung ihip ng hangin, tumigil ng konti, firing. Ayun mga kasipat, so one click pa tayo pababa, isa, ayun, and then diretso tayo sa may ating metal target. So subukan natin kung tumatama at 40 meters, firing. Goods. So isa pa, target number 2. Goods. Target number 3. Firing. Goods, tumatama. Target number 4. Goods, tumatama din. And last target mga kasipat. Firing. Op, iba-iba yung ihip ng hangin ha. Firing. Goods, tumatama mga kasipat within 40 meters. Ayun mga kasipat, nakita nyo naman pagdating sa 40 meters is nag-iba na yung kanyang mga patama. So nag-click na tayo para makapag 0 sa 40 meters. So ayan, na 0 na. And then the same time mga kasipat, sabi ko nga, hindi lahat ng target natin na different distance is tatama tayo. Dahil ika nga is nag-zeroing na tayo sa 20, 30 hanggang 40 meters. So pagdating sa ibang distance is mag-iiba na naman yung kanyang mga patama. So maraming kasing factors yun mga kasipat. Hindi lahat ng mga PCP kahit magka-same brand tayo is magkakaparehas yung ating velocity at output. And the same time, ang pinakamalaking factor talaga dyan mga kasipat is yung environment. Katulad nito, kung paiba-iba yung ihip ng hangin, malakas o mahina. And third is yung scope adjustments, kung marunong ka ba talaga mag-adjust ng scope o hindi pa. Kasi yung iba, paglagay ng scope, ang akala nila lahat ng target is kaya na nilang patamaan. So hindi yung totoo mga kasipat. And then ang ika-apat is nasa shooter na rin, nasa tao na rin mga kasipat, nasa shooter. Actually yun, totoo yun. Kahit ako sumasali ako sa competition, pagdating kasi sa practice mga kasipat is walang pressure. Pero pagdating sa actual, meron ng pressure doon at iba na rin yung environment. So same rin din yon sa hunting mga kasipat. So kung hindi ka prepared, ibig sabihin hindi ka mananalo. So nadaanan na natin yon, kaya natuto na rin tayo mga kasipat. Kaya palagi ko na lang pinapractice para pagdating sa competition is hindi na ako manibago. And the number 5 naman na factor mga kasipat is yung attachments natin sa mga units natin. So nakabase din kasi yun sa mga attachments ng unit natin eh. And marami pang mga factors mga kasipat. So discuss na lang natin yan sa sunod na naman na distance. So ayun mga kasipat, nasa 50 meters na tayo and then natakpan na ng mga damo yung ating target. So ang gagawin na natin dyan is nakikita pa rin naman natin yung karton. So dyan na lang tayo mag groupings and magseserowing, and the same time 5 pellets na lang yung gagawin natin dyan sa target natin na metal target. 5 pellets yung ilalagay natin dyan sa taas. In the same time, kung manonotice nyo ang lakas na ng hangin, so mag-iiba talaga yung patama nito mga kasipat. So try natin first pellet sa 60 meters. So hanap lang tayo ng point of aiming natin. Dito tayo sa gilid mga kasipat. Firing. Okay, so notice nyo bumaba. So ang gawin natin, isahabulin natin yan. Okay, and then yung hangin is umiba pero okay lang. Okay, and then gagawin nating point of aiming yan, yung target natin, yung unang pellet pala na tinamaan natin. So firing. Okay mga kasipat, I think nandyan sa ilalim naman. So hit pa tayo ulit. Ay confirm muna natin
kung talaga dyan ba talaga tumatama kasi malakas na yung hangin eh. At di rin tayo nag-adjust ng windage kanina. So let's try again, firing. Okay, natabunan ng damo. Ayan no, paiba-iba na kasi malakas na yung hangin doon sa dulo. So ang gawin natin, adjust lang tayo ng turret elevation. Okay, 3. And then di na muna tayo mag-a-adjust ng windage natin mga kasipat. So mamaya na lang tayo mag-adjust. So try natin ulit yung first point of impact nga. And firing. Okay, so konti na lang, isang click. Okay. So windage, di na lang tayo mag-a-adjust ng windage mga kasipat kasi malakas yung hangin. And after natin mag-adjust nyan, baka tumigil na naman yung hangin at mag-iba naman yung pangapatama nya. So ang gawin na lang natin is pabayaan na lang natin. And then diretso tayo sa may metal target. So 5 pellets yung patatamaan natin ng kasipat. Actually parang pwede na naman eh. Kaso nga lang is maraming damo dito. Pero baka matamaan pa rin natin. So testing, firing, first pellet. Okay, tumatama din naman mga kasipat. Walang problema pala eh. So second target mga kasipat, firing. Okay, tumatama. Third. Ay, hindi na. Hindi na tayo tumama mga kasipat. So let's try sa fourth target. Ang daming damo at lumalakas na naman yung hangin. So firing again. Okay, tumatama mga kasipat. So ibig sabihin may tinamaan tayong dahon ng mga damo siguro kanina, or talagang malakas na yung hangin. Hindi ko rin alam mga kasipat. Ang importante, out of 4 is nakatama tayo ng 3. So tingnan natin sa ikalima, firing. Okay, so hindi na talaga tumama mga kasipat. So subukan natin ulit isang pellet pa. Dismayado ako dun Tingnan natin, firing. Okay, tumatama mga kasipat. So nasa hangin lang yon. And then the same time hindi rin tayo prepared dito So out of 6 pellets mga kasipat, so 3 yung natamaan, 3 yung hindi. But then confirm natin na tumatama siya within 50 meters. So this video is only for reference lang sa mga kasama natin na baguhan pa lang sa organic. Dahil during that time na ako nag-uumpisa mga kasipat, sa totoo lang din, unreal talk, nahihirapan din ako mga kasipat. Dahil ang ginagawa ko lang noon, nakala ko kapag nakasiro na ako ng 25 meters or 20 is kaya ko nang patamaan lahat. And the same time, wala din ako ng alam sa tinatawag ng specification ng scope. So ang akala ko is once na makabili ka ng mga high end na scope is okay na at makakatama ka na naman ganda sa kahit anong distance. Pero yun po ay mali mga kasipat. So ang dapat pala noon is kung bibili ka ng scope na high end, dapat alamin mo muna ako ng specification ng scope. And the same time, alamin mo muna kung ito by FFP or SFP or second focal plane. So yung una ko nabili mga kasipat is Discovery Optics na second focal plane. And then nakakala ko noon, once na magnify mo yung scope sa pinaka highest magnification nya, same pa rin yung mga patama, pero iba pala mga kasipat. So mag-iiba pa lang yung kanyang mga patama kung ganun yung gagawin mo. And then in the long run, nagkakilala tayo ng mga kasama natin sa organic at nakapasok tayo sa mga clubs. Ayun, at natuto na tayo. At sa dahan-dahan, sa palaging pagsasama natin sa kanila, sa mga advices nila, is natuto tayo kahit konting-konti lang mga kasipat. So ayun, this advice mga kasipat, before tayo bumili ng mga pansipat natin at mga unit, dapat humingi muna tayo sa mga veterano na, especially yung
totoong talagang tumutulong sa atin. So ayun mga kasipat, let's try 60 meters. So ayun mga kasipat, 60 meters na to. At same problem din katulad ng 50 meters kanina, natabunan na naman ng dahon ng mga damo. So ang gawin natin, hindi na natin siguro yan mapatatamaan yung mga target, metal target sa ilalim. So dito na lang tayo ulit sa mga, ayan o, hanap tayo ng mga bakanting spot dito sa karton. Nako, ang hirap mga kasipat. Okay, so firing. Hindi ko na makita kung saan pumasok yung pellets. Okay, so yan, saan ba? So confirmation ulit, isa pang putok para makita na natin kung saan talaga dumiretso yung pellets. Firing. Ayun, ayun, kita ko na, ayun oh, ayun. So yan yung habulin natin mga kasipat. Okay, and then isang putok ulit tayo dyan sa walang masyadong damo, vacant at vacant ng karton. Firing. Okay, asa na ba? Ayun, nasa ilalim. So isang adjust pa. Okay, isa pa, ayan. So let's try again hanggang makita natin saan yung point of impact nya mga kasipat. So firing. Okay, ayan na, ayan na, kita na. So adjust pa. Okay, 2 clicks. So try natin ulit. Lakas na ng hangin mga kasipat very challenging to. Firing again. Asa na ba? Ayan na, ayan na. Okay, okay na, okay na. Pasok na mga kasipat, pasok na. So 60 meters yan. And then try natin 5 pellets dun sa metal target. So sa taas lang na target mga kasipat kasi hindi ko na mapatatamaan yan, daming damo kasi yung nasa target na 4. So firing, ang lakas ng hangin. Firing. Uy, hala, hindi na tamaan mga kasipat. So ulitin natin sa may karton. Hala, very challenging. Ito yung gusto kong gawin eh. Hala. Okay, so saan ba? Nandun. So masyado palang mataas. So adjust. Okay, and then tingnan natin kung tatama na tayo. Firing. Okay, so 1 out of 5. So may miss tayong isa kanina. So third shot. Boots. Fourth shot. Ang galaw ng mesa, tindi. Goods. And last shot mga kasipat. Last shot. Okay, goods, tumatama mga kasipat. Tumatama siya mga kasipat. Ang gawin natin is maglalagay na naman tayo ng data natin dito. So 60 meters mga kasipat, 60. So dito tayo. Ayan, 60. Okay, hanggang 60 meters na. So diretso na naman tayo sa 70 meters. So yun mga kasipat, 70 meters. So subukan natin, wag muna tayong titira sa karton. Dito muna sa metal target kasi parang ang hirap nito dahil daming damo
And then kung dito sa scope is makikita ko yung mga butas, pero sa inyo konti lang yung makikita nyo mga sipat sa side cam natin. So firing up, may dahon, firing, ay hindi nakasa, magalaw yung mesa, firing, okay, tumatama mga kasipat. So subukan natin sa papel kung nandun talaga sa dead center natin tumatama yung ating pellet. Firing, okay, so shooting up dito sa kabila. So magko-compensate lang tayo mga kasipat. So bigyan natin ng 4 shots yung ating target sa baba. So mag-iiba na naman ang elevation nito mga kasipat. So dito firing, okay, tumatama. Second shot, third shot pala, tumatama. Fourth shot, ay may damo. Okay, the please, pero tumatama. So adjust lang tayo ng isang click, dalawa pala. So last shot natin is ito, may damo talaga. Firing, okay, hindi na tumama. So out of 5 shots mga kasipat, 4 yung napatamaan natin. So ayun mga kasipat, tumatama na siya sa 70 meters. So dito tayo, ayan, 70. So ayun mga kasipat, nakapag-data na tayo from 20 meters hanggang 70 meters. So okay na at ready to fight na ito para sa hunting season si ating GC Mag Classic version 2. So ang babaguhin na natin dito is papalitan na natin ito ng kanyang hunting stock mga kasipat, kasi kapag ito yung dadalhin natin sa hunting site, napakabigat po nito. Hindi pa tayo nakakaabot sa ating spot is pagod na tayo at hinihingal na tayo. So ayun, papalitan na natin to mga kasipat, and then see you sa next video natin mga kasipat. So mag-hunt muna tayo mga kasipat, and this is the season din naman for hunting. In the same time, di rin naman tayo maramihan kumuha. Kuha lang tayo ng pang-ulam natin, at para matest din yung ating zeroing, yung ating data hanggang 70 meters kung accurate ba tumama itong ating unit. So ayun mga kasipat, maraming salamat sa inyo. So sa lahat mga supporters ko, maraming salamat. And then kung nagustuhan nyo man yung video na to, pwede nyo ma-like, share, and subscribe yung video natin, and paka-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod nating mga videos mga kasipat. So ayun, thank you so much, God bless you all, and keep safe always.